Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nang buksan ni Leon ang pintuan ng penthouse, ay agad niyang binawi ang kamay. Tinungo naman ng binata ang kusina sa kauminom ng malamig na tubig. Kampante siyang umupo sa sofa. Nabitin siya sa ininom. Hindi niya alam kung bakit sila nandito. Dahil ang alam niya, nagbibiro lang si Leon nang sinabi nitong pipikutin na lang siya. Parang ang laki ng problema mo. Nakangiti siya kay Leon na ngayon ay nasa harap niya. Nakaupo ito sa TV stand na halos na tila nasa malalim ang pag-iisip. Hindi mo ba talaga ako gustong pakasalan? May alinlangan nitong tanong sa kanya. Pakasalan? Ni wala nga tayong relasyon. Mga tatay lang natin ang nag-uusap. Leave everyone out of this. Will you marry me or not? Nakatitig lang ito sa kanya. Hindi rin niya alam kung ano ang isasagot. Gusto pa niyang magpakipot kahit kaunti man lang. Matapos ko maghabol sa'yo dati, pagbalik ko ganun na lang yon, na dapat pakasalan kita kasi gusto mo na. Yeah, right. Mahina nitong usal sa kanya. Tumingala naman ito na tila ba nasa kisame ang kasagutan ng problema nito. Bumalik na tayo doon dahil gusto ko pang uminom. Tumayo siya para puntahan ang pintuan ng mabilis na humarang doon. One last question. Will you marry me or not? Umikot naman ang mga mata ni Carla para ipakita ang kanyang inis. Maghabol muna ito sa kanya. Hindi niya gagawing madali para kay Leon ang lahat. Kahit man lang sa mga oras na ito. Do you want me to say yes? Definitely. You're the woman I intend to marry. Then convince me. Hindi ba ako makukuha sa pikot-pikot na yan? Dahil hindi uobra sa akin. Iwinaksi niya ng buong pwersa ang katawan nito para maalis niya sa pagkakaharang sa may pintuan. Bumalik naman siya sa bar at umorder ng tequila. Nakasunod lang si Leon sa kanya nang walang imik. Umorder din ito ng inumin sa bartender. Hi miss. Bati ng isang lalaking naghihintay din ng order mula sa isa pang bartender. Isang tipid na ngiti lang ang isinagot niya. You look familiar. Hi, I think we just met. Yeah, but I already saw your face somewhere. I can't remember where I thought. I'm a Kansas, by the way. Inilahad nito ang kamay na maayos naman niyang tinanggap. Carla. Oh, I knew it. That's why you look so familiar. It is nice to finally meet you, Markensos. Naramdaman niya ang kamay ni Leon na lumapat sa baywang niya. Suminyas naman ang lalaki kay Leon na tila humihingi ito ng paumanhin. Anong ibig sabihin nun? Naghanap siya ng sofa, imbes sa bar stool umupo roon. Sa sulok ng bahagi ng lodge, siya humarap ng pwesto at isinandal ang likod sa malambot na leather seat. Umupo naman si Leon sa tabi niya. Ang isang braso nito ay extend sa sandalan ng sofa. I dismiss him. I told you. You'll attract men in this place. Dapat hindi na tayo lumabas sa penthouse. Ang KG mo talaga, Leon. Dapat hindi mo na lang ako niyaya dito kung ikukulong mo lang din naman ako sa silid mo. Paano ko makukuha ang atensyon mo kung sino-sino lalaki ang makikipagkilala sa'yo? I invited you here because I want to spend with you. Tila may inis nitong wika sa kanya. Hanggang kailan ba tayo dito? Hanggat hindi kita napapa-oo napapakasalan ako. Biro naman ni Leon sa kanya. Seryoso ang tanong ko. Kailan ka ni Papa sa kumpanya? Pwede na tayong bumalik sa La Union bukas. At seryoso rin ako, Carla, na gusto kitang pakasalan. I wonder why, Leon. Alam kong noon pa ako gusto ng mami mo para sa'yo. Pero hindi na maganda ang reputasyon ko ngayon. Nothing will ever change my decision to marry you. At nakita mo naman kung paano ka i-welcome ni mami noong unang dating mo sa Manila, hindi ba?
We don't judge people because we don't know what's going on with their lives. Gusto niyang itama ngayon ang pagkakaalam ni Leon tungkol sa kanya na base lang sa mga lumalabas na balita. Pero mas minabuti niyang hayaan na lang sa ganoon. Kung magiging asawa niya si Leon ay malalaman din naman ito ang totoo. Ma'am, pinabibigay po ni Mr. Macansos. Oh, thank you. Hinanap niya ang lalaki pero wala na ito sa lodge. Pakisabi na rin na pagbalik niya, salamat. Sa pool na lang kaya tayo uminom. Suhestyon naman ni Leon. Isang mahinang tawa naman ang pinakawala ni Carla. Mag-ikot muna tayo sa casino, tapos sa garden. Ipasyal mo muna ako bago mo ako ikulong sa kwarto. Inubos niya ang laman ng kopita, gayon din naman sa Leon. Ikukulong talaga kita at hindi ka na makakaalis pa. Sagot nito na tumayo at kinuha ang kamay niya. Sumama naman siya sa binata na lumakad papalabas ng lodge. Nagpunta sila sa casino at bumili ng ilang tokens para makapaglaro ng ilang round. Ang sumunod nilang pinuntahan ay isang butik na bilihan ng mga branded na sapatos at bags. Ang huling nadaanan naman nila ay tindahan ng mga alahas. Pumasok si Leon at ipinakuha ang nagustuhang Bulgari Blue Diamond ring. What is that for? Tanong niya bagamat may idea na siya kung para saan iyon. Kung luluhod sa harap niya si Leon ay mahihirapan na siyang magpakipot dito. I am planning to propose tonight. Sagot naman nito. Kung hindi pa ako sinasagot ng babaeng niyayaya kong magpakasal, pipikutin ko na talaga yon. Naglakad pa sila sa labas habang nasa bulsa nito ang singsing. 11:00 na halos ng gabi na makabalik na sila sa penthouse dahil nagtagal pa sila sa isang sikat na coffee shop. Kinakabahan na siya pagpasok pa lang nila sa penthouse. Tinungo niya ang maleta para maghanap ng set ng pajama. Nakita niya si Leon na nasa gilid ng pool at may kausap sa telepono. Pumasok naman siya sa banyo para doon magbihis. Matagal siya nag-iisip kung tatanggapin niya ba ang ipinakiusap ni Leon. May spiral staircase doon, paakyat sa silid kung saan naroon ang kama. Umakyat siya at tumanaw mula sa bintanang salamin. Kagandahan pa rin ng paligid ang nakikita niya. Niyakap niya ang sarili dahil malamig ang aircon. Naramdaman niya ang yabag ng paa papalapit sa kanya. Sinamyo ni Leon ang buhok niya. Ipinatong ang dalawang kamay sa kanyang balikat. Bakit iisa lang ang silid dito? Bihira naman kasi kaming magpunta dito. Marami namang silid ang hotel. Why? Are you afraid that this time I might not control myself anymore? Ikaw na ang may sabi na hindi mo gustong sirain ang tiwala ni Papa. Pero may pagkakataon na nawawala ang paninindigan iyong Carla. I am not a saint at ngayon ay puno na ng alak ang sistema ko. Halos idikit na nito ang katawan sa kanya. Bagamat nagkape na nga sila kanina ay amoy alkohol pa rin ang hininga nito. At para siyang nalalasing ulit sa hininga ni Leon na tumatama sa pisngi niya. Huwag mong sisihin ang alkohol. Sinikap niyang sumagot ng kasual pero tiyak na namumula na ang pisngi niya. Marahil dahil lasing na din siya tulad nito. Wala siyang kakayahang patatagin ang mga tuhod niya ngayon. I want to ask you again, Carla. Will you marry me? Paanong pikot ba ang gagawin mo kapag tumanggi ako? Hindi mo na ako iuwi sa amin bukas? Sinikap niya magbiro kay Leon. Iuuwi kita, pero ikaw na makikiusap sa mga magulang mo na kailangan panagutan kita. Bago pa siya makatawa ng maharot ay sinakop na ni Leon ang mga labi niya. Wala na siyang kakayahan para itulak si Leon o tumanggi man lang sa halik nito. Yakap na nito ang likod niya at ang labi niya ay hindi nito gustong pakawalan. Ginalugan ng dila nito ang ilalim ng bibig niya, kasabay ng paglakbay ng isa nitong kamay sa dibdib niya. Lalong naghatid ng kiliti ang paglandas ng labi nito sa pisngi niya at leeg niya. Ipinasok nito ang kamay sa ilalim ng pang-itaas niyang pajama. Halos nasakop na ng palad nito ang isa niyang dibdib. Lalo siyang nakaramdam ng liyo at kakaibang kuryente sa katawan. Bumalik ang halik nito sa labi niya, na ginantihan niya rin ng mapusok. Namalaya niya na lang na natanggal na ni Leon ang botones ng pajama niya. Kapag hindi ka pa nakumbinsi ngayon na kailangan na natin magpakasal, ewan ko na lang, Carla.
Hawak niya ang kuwelyo ng binata dahil doon siya kumukuha ng lakas. Parang kanina lang siya ang nagsabi noon. Hindi pa ako nakukumbinse. Idinaan niya sa biro ang sagot. Gusto niyang lumubog sa kahihiyan ng hawiin ni Leon ang suot niya at inilaglag sa sahig. Itinakip niya ang dalawang braso ng titigan ng binata ang dibdib niya. Kahit ako ang boyfriend mo, hindi na talaga ako aalis sa kondo mo. Isang pilyong ngiti naman ang sumilay sa labi nito bago muling inangkin ang mga labi niya. Ang braso niyang kanina nakatakip sa dibdib niya ay agad na alis ni Leon at ipinalit ang kamay nito. Ipinaupo siya nito sa sofa at sinimulang halikan sa leeg pababa sa dibdib niya. Pinaikot nito ang dila, saka inangkin at sinipsip ang dibdib niya. Ipinikit na lang niya ang mga mata para namnamin ang sensasyong dulot ng paghalik ni Leon sa bawat parte ng katawan niya. Hinubad nito ang polo kaya't ngayon ay pareho na silang nakahubad. Tila apoy ang init na dulot ng matipuno nitong katawan na halos nakadaganas sa kanya. Wala itong sawa sa paghalik sa leeg at tainga niya, tapos ay babalik sa dibdib niya. Binuhat siya nito at 2 hakbang ang patungo sa kama. Tinanggal nito ang pag-ibabang suot hanggang sa tumambad sa kanya ang nakabukol nitong pagkalalaki na natatakpan ng boxer brief. Napalunok siya sa matinding kaba. Hindi pa ba niya pipigilan si Leon? Bago pa niya masagot ang sariling tanong ay nahila na nito ang pajama niya. Pagapang itong lumapit sa kanya na napaatras siya. Magpapakasal na ako sa iyo. Hindi niya alam kung bakit ngayon pa siya nakaramdam ng kung anong takot. Ang takot niya ay mula sa sarili niya. Natigilan naman si Leon sa sinabi niya. Mabilis nitong kinuha ang singsing na nasa bulsa ng shorts nito na nasa hig na ngayon. Isinuot ang singsing sa daliri niya, saka siya siniil ng halik hanggang mapahiga siya ng tuluyan. Itinulak niya ang dibdib ni Leon dahil gusto niyang isalba ang sarili niya sa huling sandali. Huwag mo akong itulak, Carla. Hindi ngayon. Di naman nito ang pagkababae niya na tiyak niyang umakyat sa mukha niya ang kahihiyan. Ipinasok nito ang kamay sa underwear niya na sa halip na itulak ito ay napapikit na siya. Hindi niya alam na may ganoong pakiramdam, na bawat himay-may ng kalamnan niya ay nakakaramdam ng sarap sa paggalugad ni Leon sa pagkababae niya. Say my name, Carla. Wala akong pakialam kung ilang lalaki na ang nagdaan sa buhay mo. Itinaas baba nito ang paghagod sa pagkababae niya, na lalo siyang naliyo. Nagsimulang paglandasin ulit ng binata ang labi sa liig niya, saka inangkin ang dibdib niya. Nang tangkain alisin ni Leon ang natitirian niyang saplot, ay pinilit niya munang panaigin ang matinong kaisipan. Magagalit ang mama niya kapag nalaman na hindi niya iningatan ang sarili para sa lalaking pakakasalan. Leon, stop. Inatras niya ang katawan, saka ibinalik ang underwear sa pagkakasuot. Nakatitig lang si Leon sa kanya na nagbabaga pa rin sa pagnanasa ang mga mata. Itinaas niya ang 2 paa para iharang sa katawan dahil nakahantad ang malusog niyang dibdib dito. I can stop right now, sweetheart. Anong problema? Nagbago na ba ang isip mo? Hindi na ba talaga ako ang gusto mo? Tanong nito na napalitan ng alinlangan ang kanina'y puno ng kumpiyansa nitong mukha. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Huwag mong ikaila na gusto mo rin ako, Carla. Makinig ka muna kasi. Wika niya rito. Inangkin nitong muli ang mga labi niya na hindi niya alam kung paano pipigilan. Inalis ang paa niya sa pagkakatiklop para malaya nitong mapaglandas ang kamay sa katawan niya. Be gentle, Leon. Pakiusap niya nang supsupin nito ang dibdib niya na tila nagmamadali sa ginagawa nito. Kung hindi niya mapipigilan ang binata sa pagnanasa nito, ay ikakasal na naman sila. Hindi na lang niya sasabihin sa ina. Relax, wika nito sa kanya. I never had a lover. Nasabi niya rin sa wakas. Nakita niyang umangat ang tingin ni Leon na dapat ay hahalikan na ang puso niya. Anong sabi mo?
Nakadapa pa rin itong itinukod ang mga kamay sa kama. I never had a lover. Kung ano ang intindi mo sa sinabi ko ay yun na yun. Malabo niyang paliwanag. Ngayon niya naiintindihan kung bakit may mga lalaking nagloloko kapag hindi pinagbibigyan ng mga asawa. Parang may kung anong kulang siyang naramdaman dahil huminto si Leon sa pagdama sa kanya. You're a virgin? Marahan siyang tumango rito. Sandali itong tinapunan ng tingin. Shit! Sigurado ka ba? Hindi ba ito sang biro lamang? Umalis ito sa kama at isinot ang shorts at t-shirt nito. Pakiramdam niya ay aayawan na naman siya nito. Ano yan, Leon? Sasabihin mo na namang ayaw mo sa bata at birhen na katulad ko? Naiiyak na wika naman ni Carla. Tumayo siya at hinanap din ang damit na inilaglag ni Leon kanina sa sahig. Gusto nang pumatak ng luha niya mula sa mga mata. Nang yumakap sa kanya si Leon mula sa likod, iniharang niya ang dalawang kamay sa dibdib. Huwag kang magalit sa akin, Carla. Hindi ko lang inaasahan na wala ka pang karanasan. So ano ngayon? Ano naman ngayon kung wala pa? Kabuwasan ba yun sa pagkatao ko? Galit siyang humarap dito. Of course not, sweetheart. Matamis naman itong ngumiti sa kanya. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon dahil sa pag-amin mo. Ito ang bawat pangarap ng isang lalaki, na makuha ang minamahal nila na inosente. Mukha ka bang masaya? Tingnan mo nga yung mukha mo. Umirap siya para ipakita ang inis dito. What do you expect, Carla? We're at the height of passion and suddenly you drop a bomb just like that. Iningatan mo ang pagkababae mo sa kabila ng napakarami mo nang naging karelasyon. Why did you decide to stay virgin until now anyway? I want to keep my promise to Mama that I will defend my chastity for the man I will marry in the future. Tapos gusto mong ako ang sumira nun? Hindi niya alam kung bakit nahimigan niya ang galit sa tinig nito. Magbihis ka na muna habang nasa ibaba ako. O-order lang ako ng iced coffee. Napilitan siyang tumango hanggang mawala sa paningin niya si Leon. Nagbihis siya at naghilamos pagkatapos ay humiga sa kama ng nakadapa. Hindi niya alam kung bakit gusto niya yatang umiyak ngayon. Kalahating oras yata ang lumipas bago umakyat ulit si Leon. May dala itong tray, may 2 basong halo-halo. 12:00 na ng gabi para sa halo-halo. Mataray niyang tanong na napilitang bumangon. Pampababa ng init ng katawan. Kabiriw na itong sagot sa kanya. Tapos mamaya, magsuswimming ako ng 1 oras. Swimming? Namilog naman ang mga mata niya sa tuwa. Kanina pa niya gustong ilublob ang sarili sa swimming pool. Oo, pero ako lang mag-isa. Huwag kang lalapit baka ikapahamak mo pa. Nadismaya naman siya sa pagtanggi nito. Iniabot nito sa kanya ang halo-halo. Salamat. O ano nang gagawin natin ngayon? Iisa lang ang sili dito tapos ganyan ang suot mo. Anong problema sa suot ko? Yumuko siya para sipatin ang sarili nang mabanaag ang nakabakat niyang dibdib. Ni hindi niya naisip iyon kanina. Paulit-ulit na pagkapahiya na ang nararanasan niya ngayong araw. Idi sa baba ka matulog o sa gitna ng swimming pool. Isang malutong na halakhak naman ang pinakawalan ni Leon. Ipatawag mo na ang mga magulang mo bukas na bukas din. Hindi ko masisiguro na hindi kita magagapang mamayang madaling araw. Kumindat ito at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Takot mo lang kay Mama Leon. Hindi na rin niya napigilan ang mapangiti rito. Akala niya ay ayaw na naman sa kanya ni Leon dahil wala pa siyang karanasan. I admit, kung hindi sa papa mo at sa mama mo, ay hindi ako hihinto kanina. Babagsak na inilapag ng binata ang basong wala ng laman sa tray. Wala namang naitulong ang halo-halo na to sa pagnanasa ko sa'yo. Maliligo muna ako sa pool. Huwag kang susunod doon, Carla. Isang mahinang tawa naman ang pinakawalan niya habang nag-i-enjoy sa pagkain ng halo-halo. Kahit siya man ay mainit pa rin ang pakiramdam dahil kahit malakas ang aircon sa silid, ay nagagawa niya panguyain ang yelo na hindi nakakaramdam ng lamig.
Pagkatapos niyang kumain ng halo-halo ay kumuha siya ng roba na nakita niya sa shower room kanina. Mula sa kinaroroonan niya ay natatanaw niya si Leon na paruot pa rito sa pool na tila nag-iinsayong atleta. Gusto rin niya sanang lumangoy kung hindi lang ito nagbanta sa kanya kanina.